So, yan ang pangalaman natin sa Panginoon Diyos na nakapag-stay sa inyo sa church ko. Sa ibig ng araw natin, sana bigyan niya akong kalakasan Lord sa noong pastor namin sa church na to. At sana bigyan mo ang lakas ng aking mga magulang Lord na ibigyan mo ng bayan ang panlakas ng ang kalooban nila, kalakasan sa buong katawan Lord. Bigyan mo yan sigla ang bawat pamilya namin dito, lalo na ang mamababa na sumili na Lord. Sana gabay mo lahat, i-bless mo ang lahat ng bawat isa sa aming pamilya, bigyan mo na kalakasan sa kanong Lord, mag-Bisaya, Matagalog, Manong, sa akong istorya, sa ibang pinipon, sa pagkakas ako, ang tao, naibigay ang gatag mo, ikaw ng lingga, sa ipitulong mo sa kong ligay, na Lord. So, yung gatag mo, ang praise and worship na ako sa kuwang, ako ang isa ka passion nga, isa ka pagkatao nga, stay humble ang yapon sa ayos, ta, daghan po akong matkat sa tamang ini siya ka taong manunubos sa Lord siya. Sana matanggap pa rin nila ako at sanang makipagsabay sa kanilang makipag blessing worship sa ganang. Thank you so much kung tanggap nila pa rin ako. Thank you so much and amen. Dahil kanina po, during our initial praise and worship, talagang nawalan tayo ng connection, na disconnect po talaga tayo. Wala na sa Wala connection. po tayong internet ngayon. Kaya, kapit lang, update lang din po sa GC or mag-comment kung kayo po ay, it's either kayo po yung nawawala or baka kami po yung nawawala ng connection. And we will do naman na to reconnect para at least marinig din po ninyo ang message. Handa na ba kayo? Amen! Gaya nga ng paanyaya sa atin ng ating song lead, no? Day and night, mga kapatid, hindi lang tayo tuwing Sunday nag-worship sa Panginoon. It must be a daily life na talaga natin. Hindi lang every tanghali, hindi lang every hapon, kundi talaga tayo ay nagpupuri sa Panginoon. And ito, assignment ko lagi ni Pas, no? Dapat meron kayong mga hardbound. Hello, what's up again? So, kahit nga pala tayo na Jubilee ni Master, Master Manager ko. Uy, wag kang sumuko. Kung kayo mga hard ba ating bubuksan ngayong Lumaban ka lang cellphone. Gaya ng ating nasa title, basahin na natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Parang Jollibee. Ano to? Nawawala na. So, ay. Pangalawa mo na yan, ha? Uy, nawawala na yung Kaya connection. ang mensahe Yun. ng Lord na muli So, mag-i-encourage kahit muna tayo habang nag-face to face about sa Panginoong Diyos. Nabigyan na ako ng kalakasang loob at ito yung nakita ko yung ating worship. So, namiss kong makita at makinig ko yung boss nila sa church na to. So, yan, umiri na yung pastor natin, si Pastor Anthony. Habang nakikinig ako sa kanila at ako'y kakain lang muna, ako'y nagugutom, almusal na to, spaghetti. Mas i-protect yung Christ. Yung mga bagay na inalaman sa pagpuntat natin bilang mga anak ng Diyos ay nakaugat talaga sa ating Panginoon sa Kristo. Walang tayo pagtitin ng mga bagay, formula, or iba't ibang mga principles that we can research and parang study about in order for us to be more acquainted and at the same time to grow and improve in our physical experience other than
getting all of those things in Christ. Wala namang iba, no? Hindi ang ating Panginoon si Kristo. Kaya napaganda ng sinulat ng writer ng Hebreo nang sabi ganun sa ating buhay kasikal ito sa sa kanya lang natin ilalagak ang ating pananampalataya because he is the sabi ganon, he is the foundation, he is the beginning and the perfecter of our faith. Ginagawa sa aklat ng Hebreo. Kaya sa prosto lamang natin ito kasi ito chapter 12. Pakinggan naman natin. Sabihin mo doon sa mga naka-electronic Bible, wala kayong Bible na. Maliban na lamang kung offline kaya nyo sa okay, sa Hebrews chapter 12, verse 1, sabi ang writer, hindi natin sigurado kung sino writer na dito. Sabi nga sa 11 na katao ang nag-join. Sana ganun din yung umiri sa aking live. Sana umiri sa madami ng ating subscriber sa ating YouTube channel. Sana magkakaroon tayo ng YouTube button o magkakaroon din tayo ng sweldo kay YouTube. Lalo na sa Facebook din. So, nag-YouTuber na ako. Salamat din ito sa Panginoong Diyos yung binigyan niya ako ng isang talent ng ganun. So, pagpatuloy ko lang to siguro na. So, padayon na lang. So, kantod sa kangturan, kung asa man, sana pagpatuloy pa rin umiri yung aking talent. Siguro, gabayan ako ng Panginoong Diyos. Always ito kagising o sa pag mata nato sa kadlawon sa buntagon. So, di pa na ako dugayon, so mukhaon sa kakigutom ako. Yung mga bagay but walang tatalo at walang kagalalagpas sa kahalagahan ng pagkakakilala at pagkakaunawa natin sa Panginoon. From the very beginning of our life, sabi ng John, research the scripture, sabi ni Jesus sa mga Pharisees, because yan po yung nagpapatotoo sa kanya, sabi. Ang mga salita ng Diyos, ang kasulatan na nagpapatotoo dito sa akin, kung naghahanap kayo ng buhay na walang hanggan, is the Holy Scripture that will teach you the way to eternal salvation, and that is the one who testifies about it. And when you believe in the one who sent me, when you believe in me, you will magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. So everything about our Christian life must be centered on Christ. Kaya ang tawag mo sa atin, Christ-centered church, Christ-centered fellowship. Kaya pag nakikita nyo sa mga biblical, diba, fellowship, pinapaka-importante po ng katanungan. Christ-centered. Sa CCT, sinasabi natin that our Christ-centered faith communities. Yan yung pangitain, yan yung pangarap ng CCT. Hindi ito nakilang yung microfinance ministry ng CCT. Hindi lang mag-respond at managana ang maraming mga tao that will be connected to CCT and to its ministry and to its programs and services. Bagamat at hikain din kung pagdating sa CCT kasama namin sa mga church, ang mga CCT churches. Pero ang pinaka-number one, ang aspiration, ang pinakapangarap, ang dream, ang vision, is to see and Christ-centered. Isang pamayanan na nakasentro kay Kristo. Wala na mong iba. Amen? At importante ito sa pagkatala naman natin lahat na sa lahat ng may kinalaman sa